Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 1, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 57 to 62. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyong umuwi ako upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam po muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel po natin ngayon, may tatlong tao na nagpahayag ng kagustuhang sumunod kay Jesus. Yung una ay handa raw siyang sumunod kahit saan. Pero pinaalala ni Jesus na wala siyang permanenteng tahanan. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Jesus ay hindi laging komportable. Yung ikalawa naman, gusto munang ilibing ang kanyang ama bago sumunod kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Ibig sabihin, hindi masama ang responsibilidad sa pamilya. Pero meron tayong higher calling. At yung higher calling na yon ay ang pagtupad natin sa misyon ng kaharian ng Diyos. Yung ikatlo naman na gusto, anong sabi niya? Magpapaalam po muna ako bago ako sumunod. Anong sabi ni Jesus? Ang sino mang nag-aararo at lumilingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Dito, itinuturo ni Jesus na ang pagsunod ay nangangailangan ng buong desisyon, ng full commitment, hindi kalahati lang. Kung iisipin, sa buhay natin, lagi na lang tayo may excuse. Gusto natin magdasal pero inuuna ang cellphone. Gusto natin maglingkod pero inuuna ang mga convenient para sa atin. Gusto nating magpatawad pero inuuna ang pride. Ang madalas nating tugon sa panawagan ng Diyos, ay saka na lang. Saka na lang. Ang problema, sa paulit-ulit nating saka na lang, hindi natin namamalayan ang bilis ng panahon. Tingnan nyo nga po, October na. Saka na lang natin, tumatanda na pala tayo. At kapag matanda na tayo, minsan may bago naman tayong dahilan. Anong sasabihin natin? "Naku, Brother Sam, pasensya ka na. Matanda na ako para diyan." Pero kapatid, tandaan natin, hindi anli ang buhay. Ang buhay ay may hangganan. Hindi tayo laging sigurado na may bukas. Kaya't habang may pagkakataon tayo, huwag nating ipagpaliban ang paggawa ng tama at pagtugon sa tawag ng Diyos. Kaya nga po ang invitation ko sa inyo, let us live graceful aging. Pag may pagkakataon, attend po kayo dito. Matutuklasan natin dito na hindi hadlang yung edad para magmahal, maglingkod at magbigay inspirasyon. Sa halip, mas lalo tayong maging daluyan ng grasya
dahil sa ating karanasan at karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos dala ng ating katandaan. Let us pray. Panginoong Jesus, turuan mo po kami ng buo at tapat na pagsunod. Alisin mo yung mga excuses namin na pumipigil sa amin para sumunod sa iyo ng lubos. Palakasin mo kami kapag nahihirapan kaming mamili sa pagitan ng komportabling buhay at tama. Nawa ang aming pananampalataya ay maging matibay at magbunga sa aming gawa at desisyon araw-araw. Amen. Yan ang audio gospel natin for today. Magkarinigan po ulit tayo bukas. Paalala natin na huwag yung saka na lang. I-share natin yung gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa mga GCs natin, sa mga kaibigan natin nasa abroad, sa mga batchmate natin, classmate natin. Tandaan, buhay ang salita ng Diyos. At nangungusap to sa bawat isa sa atin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.